Ang kasal ng kapatid mong babae. Nakasuot ka ng napakagarang wedding gown. Maraming mga bisita, akala nila ikaw ang bride. Bakit? Hindi mo ba gusto? Isang kasal, dalawang bride. Doble na kasiyahan. Dalawampung taon. Inanuhan kita ng 108 na beses. Ang utang na loob ng pamilya Lin, matagal ko nang nabayaran. Damo, huwag. Halo. Ikaw ba si Lin Zai? Sino ka? Ako ang kuya mo, Zhu Jingyuan. Ayon sa resulta ng AV comparison, tinatayang ikaw ang bunso ng Zhu pamilya na nawawala ng 20 taon. Zhu Yuan. Ikaw, gusto mo bang bumalik sa pamilya Zhu? Kung ganoon, maaari mo bang tulungan akong isara ang account? Maaari mo bang ayusin ang sarili mo? Bakit lagi kang magulo? Hindi ba nakakahiya? Tingnan mo ang ate mo. Siyang anak ng pamilya Lin. Bakit ang layo ng pinagkaiba? Saan ka pupunta? Pupunta ako sa bahay ng Lin. May proyekto akong kailangang pag-usapan. Sasama ako sa'yo pauwi. Anong gagawin mo doon? Hindi mo naman naiintindihan ang proyekto. Nagdadagdag ng gulo. Sa bahay ko, hindi ako makakauwi. Yunsheng. Alam niya na magiging maaliwalas ang gabi na yun. May palabas sa music hall. Kaya sinamahan ko na lang siya. Pinapunta ko ang driver para sunduin siya. Sakto rin na pauwi siya sa bahay ng mga Lin. Talaga ba? Nasa timog ng lungsod ang music hall. Nasa hilaga ng lungsod ang bahay namin. Ayos lang. Ito ba ang daan sa puso mo? Zai, anong klaseng tao ako? Hindi mo pa ba alam? Saka na, tungkol sa kolaborasyong ito. Pero hindi mo ito nakuha dati. O kaya si Ate Wan King, ang nakipaglaban kay Dad. Nen, naalala ko na nahihilo ka sa biyahe. Ganito, doon ka sa harap mas komportable. Ako at si Bayaw sa likod. Ito ang iyong bagong V. Maligayang pagbalik sa bahay. Xiao. Narito na. Bumalik na sina King at Yunsheng. Nanay. Nakahuli na kayo. Nanay. Bakit nandito ka rin? Halika, pasok muna kayo. Dali, pasok kayo.
Kain na. Halika, kain na tayo. Gawa. Itong hipon ay para kay King King. King King, kumain ng hipon. Nanay, mahirap na nakauwi ang kapatid na babae. Ang buong pamilya namin ay sabay-sabay na kumain ng maayos. Dito, kapatid na babae, bibigyan kita ng sabaw. Kapatid na babae, halika, tikman mo ito. Ayos ka lang ba, One King? Ayos ka lang ba, King King? 8, 7. Walang kwentang tao ka. Hindi mo man lang kayang hawakan ang isang mangkok ng sabaw. Mabait na binigyan ka ng kapatid mong babae ng sabaw. Kung ayaw mong uminom, lumayas ka na. Lumayas ka na. Siya mismo ang hindi nakahawak ng maayos. Nagsasalita ka pa rin ng pabalang. Sobra ka na talaga, Lindsay. May hangganan din ang pag-aalboroto, di ba? Kamay ni One King, kailangan niyang tumugtog ng biolin. Paano kung nasaktan mo siya? Kamay ni Z namin, kailangan niyang tumugtog ng biolin din. Napakahalaga nito. Huwag ka nang maging pabaya sa susunod. Opo. Ano pa ang ginagawa mo dito? Bilis na kunin mo ang first aid kit para lagyan ng gamot si King King. Ayos ka lang ba? Sakit na sakit ako. Kumuha ka ng kahon ng gamot, nag-aaksaya ka pa ng oras. Ano pa ang magagawa mo? Zai, bakit ka umiiyak? Sinaulitin ka na naman nila. Yunsheng, ayaw ko nang manatili sa bahay ng Lin. Zai, huwag kang umiyak kapag nagkaroon na ako ng kakayahan. Tiyak na unang pagkakataon, dadaling kita palayo sa bahay ng Lin. Gagawin kitang pamilya at minamahal. Sige ba? Zai, hindi ka natulog buong gabi, ah. Dahan-dahan. Natapos ko na ang pag-optimize ng bid proposal. Tapos ko na, dalhin mo bukas, para sa bidding conference. Kasalanan ko ito. Pinahirapan kita kahit buntis ka pa. Nakasama pa akong gumawa ng bid proposal. Sino ba ang asawa mo kung hindi ako? Kung hindi kita tutulungan, sino pa? Kapag nakuha natin ang bid na ito ng maayos, ang kumpanya natin ay gagana ng maayos. Lahat ay magiging maayos na. Si Ian Lin ay madalas na nagdo-donate ng dugo. Mahina na ang kanyang katawan. Dagdag pa ang pagod ni Zhang Haimin habang siya ay buntis.
Matagal na pagod, puyat, at kulang sa nutrisyon. Hindi niya naisalba ang bata. Sa hinaharap, mahirap na siyang mabuntis muli. Sige na, Zaigi. Huwag ka nang umiyak. Wala na ang bata, wala na. At saka, ayoko rin ng mga bata. Ang pagkakaroon ng anak ay isang bagay na mahirap sa buhay. Ayokong magdusa ka ng labis. Pero, sabi naman natin, na maghihintay tayo sa kanya, na sabay-sabay siyang dadalhin sa parke ng libangan para manood ng mga paputok. Pero, Zai, wag nang umiyak, wag nang umiyak. Nandito pa ako para sa'yo. Palagi kitang sasamahan. Sige ba? Tayo dalawa. Mula ngayon ay sabay na sa ating mundo. May magandang balita ako para sa'yo. Buntis ako. Ang bata ay anak ni Yunsheng. Kakabati lang niya. Masaya siya. Hindi pa malinaw. Bakit mo ako pinapahiya dito? Lin Wanqing, lumabas ka. Anong ginagawa mo? Nasa itaas ang kwarto ni King. Bumalik ka sa iyong imbakan. Bakit ka ngayon? Lalong walang modo. Lindsay, ano na naman? Bakit ka kamakailan? Palagi na lang kayong nagwawala. Ako ang nagwawala. Fu Yunsheng. Ano ang ginawa mo kay Lin Wanjing? Sa loob ng kwarto. Alam mo na sa sarili mo. Nakababatang kapatid. Ano ang ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Biyanan, pero nandito lang, para magpahinga sandali sa kwarto ko. Alam mo naman, na ang kwarto mo ay magulo at madumi. Wala nang kahit anong lugar, na mapagpahingahan. Si Yunsheng ay sobrang abala sa trabaho. Kailangan mong intindihin siya ng kaunti. Talaga naman, tao na may puso, lahat ng bagay ay marumi sa kanya. Hindi naman ako, nasa kwarto ni Wanqing. Humihingi lang ako ng masahe mula sa kanya. Bakit ganun? Hindi mo ginagawa ang mga bagay. Siyempre, kailangan kong humanap ng iba para gawin ito. Lin Zai, ano bang nangyayari sa'yo? Dati, isa kang maamo at maaalalahaning tao. Ano na ang nangyari ngayon? Sino ba talaga ang marumi? Mukhang wala na akong lugar dito sa bahay na ito. Walang problema. Sige lang. Basta't isa akong estranghero. Kayo ang tunay na pamilya. Ayos. Sige, tutulungan ko kayo. Naway maging masaya at buo ang inyong pamilya. Magpakailanman. Paalisin mo siya. Kami sa pamilya Lin ang mag-aalaga sa kanya. At nagkaroon pa ng galit. Lin Zai. Isang ulila siya. Saan siya makakapunta? Nasa amin pa ang kanyang rehistro. Sa pamilya Lin. Pagdating ng oras, hindi ba siya magiging masunurin? Parang aso, na malungkot na babalik. Bakit mo inilabas lahat ng mga ito? Matagal lang hindi nagagamit ang mga bagay na ito. Nakatambak lang sa lugar. Mas mabuti pang itapon na lang. Nakaon na. Bakit hindi ka pa nagluluto? Mga kalat na ito, kailan mo naman ito ayusin? Hindi naman ako katulong. Kung gusto mong kumain, gawin mo na lang. Bay, pagod na pagod ako sa labas. Nagtatrabaho ng mabuti para sa pamilya. Tapos ikaw pa ang hihingi sa akin ng pagkain. Tapos nagrereklamo ka pa. Bakit? Kailangan ko bang maghanap ng ibang babae para magluto para sa akin?
CJ, hello, anong nangyari? Yunsheng, samahan mo akong kumain ng hapunan. Ako ang magluluto. Ito ang una kong pagkakataon na magluto para sa iba. Bukas na lang, bukas ay ayusin ko na. Kung hindi ka darating ngayong gabi, wag mo nang asahang kainin ang luto ko. Miss na miss ka na ng baby, hindi ka ba darating? CJ, pupunta ako ngayon din. Alam mo na, may mahalagang bagay akong aayusin sa kumpanya. Sige, kumain ka na. Nangako ka sa akin kaninang umaga. Hindi ba pwedeng matapos ang pagkain bago umalis? Ito na ang huli nating pagkain. Lindsay, sabi ko na, may mahalagang bagay sa kumpanya na kailangan kong ayusin. Kung hindi dahil sa iyo, isa lang akong ampon ng pamilya Lin. Kailangan ko bang lumabas para samahan ang kliyente sa oras na ito? Fu Yunsheng, noong wala kang anuman noon. Walang sinuman sa pamilya Lin ang tumingin sa'yo. Ako ang nag-imbita sa'yo. Na uminom kasama ang mga kliyente. Uminom ako hanggang sa magdugo ang tiyan. Bago kita natulungan, na makuha ang unang pondo sa negosyo. Bakit? Ngayon ay ayaw mo na ako'y isang ampon, walang ikaw. Kaya ko pa ring makuha ang pera. Akala mo ba talaga, malaki ang naitulong mo? 6 saya. Unang beses magluto. Sobrang suportado ng pamilya. Nakatanggap pa ng bag na may Donkey brand. Mahabang gabi. Nakakaawa ang mga walang kasama sa pamilya. Pamilya. Nakababatang kapatid, bagong lihi. Nakuha mo na ba? Nakuha ko na, kuya. Tungkol sa pagsasara ng account, nakaayos na rin ako. Ika-21, ako mismo ang susundo sa'yo. Kuya, noong araw na iyon, pwede mo bang sunduin ako ng medyo late? Siyempre, kung gusto mong umuwi, sapat na kami doon. Salamat, kuya. Lindsay, anong ibig mong sabihin? Hindi ba't, nabawasan lang ang oras na kasama kita para kumain? Bakit ka nagagalit? Sino bang pinapakita mo iyang ugali mo? Hindi na kita pwedeng hawakan. Fu Yunsheng, kung ayaw na tayo sa isa't isa, maghiwalay na tayo, palayain natin ang bawat isa. Ano bang kalokohan ang ginagawa mo, si? Mahal na mahal kita. Paano mo magagawang maghiwalay sa isang mabuting lalaki tulad ko? Lindsay, tama na, okay na yan. Dapat may hangganan ang pagalit. CJ, hindi naman ako kumain kasama ka ng isang beses. Halika, nandito sa card na to ang 200 piso. Gamitin mo, para na rin yan sa pagbayad ko sa'yo. Hindi sa loob ng 3 araw. Sama ka sa akin sa parke ng Libangan, para manood tayo ng fireworks. Ito ang huli kong hiling sa'yo. Fu Yunsheng, ano man ang gawin mo sa hinaharap, hindi na ako makikialam. Nakakainis talaga ang mga babae. Sa oras na ito, ano pang mga paputok ang dapat tingnan? 3 araw mula ngayon ay Hunyo 21, araw ng pagpanaw ng bata. Tuwing panahong ito, sama-sama tayong nanonood ng mga paputok. Baka nakalimutan mo na. Paano ko naman makakalimutan? Matagal ko nang pinapagawa sa aking assistant na i-book ang oras na iyon. Sa araw na iyon, sasamahan kita buong araw.
Hello? Ang numerong iyong tinawagan ay walang sumasagot sa ngayon. Pakisubukan muli mamaya. Kamusta? Ang numerong iyong tinawagan ay walang sumasagot sa ngayon. Mangyaring tumawag muli mamaya. Kamusta? Ang numerong iyong tinawagan ay walang sumasagot sa ngayon. Mangyaring tumawag muli mamaya. Swerte. Isa na abiso. Huwag magulo, baby. Maging mabait. Lumalaki ka sa tiyan ni mama. Kami ay mamahalin ka magpakailanman. Baby, huwag kang matakot. Mama at papa ay palaging sasamahan ka. Tayo, tatlo sa pamilya, ay magkasama magpakailanman. Tama. Paano ko nakalimutan? Matagal ka nang may pamilya sa iba, na kayong tatlo na. Yunsheng, nakabalik ka na. Halika, inumin mo ito habang mainit pa. Alaynan. King, dahan-dahan ka lang sa pag-inom. May kailangan akong asikasuhin, mauna na ako. Yunsheng, ako, masakit ang tiyan ko. Jing, sinasamahan na kita buong araw ngayon, para sa mga pagsusuri. Sabi na ng doktor, wala kayong problema ng bata mo. May kailangan pa akong gawin. Huwag kang magulo, uuna na ako. Yunsheng. Gusto rin ng bigas. Tasa ng pagkakaintindihan. Ice white para sumagot. Impormasyon. Malapit na ako. Nasaan ka na ngayon? Tumayo ka lang dyan. Pupunta na ako sa'yo. Fu Yunsheng. Alas 9:05 na. Nakalipas na ang oras. Fu Yunsheng. Paalam. Huwag na tayong magkita muli. Kuya. Maligayang pagbalik sa bahay. Zhu Yuan. Kilalanin. Gusto mo bang bumati? Hindi ko kilala. Bakit hindi mo binubuksan ang ilaw? Alam ko, hindi pa siya umuuwi.
Bakit mo inilabas lahat ng mga ito? Matagal nang hindi nagagamit. Sinasayang lang ang espasyo kung itatago pa. Itapon na lang natin. Ayos ka, Lindsay. Talagang binigyan kita ng mukha. Nagmamatigas ka sa akin. Nag-aakto kang aalis ng bahay, ha? CJ, tara na. Tingnan kita, isa kang ulila na walang pera at tahanan. Paano ako mabubuhay kung wala ka? Pagdating ng panahon, hindi ka pa rin bababalik sa akin. Nang masunurin. Maliit na. Maligayang pagdating sa bahay, Ginoo. Ito ang aming tahanan. Alaynan, nabigla ka ba? Yunsheng, gising ka na. Hindi ba't may usapan ka? May kontrata ba ang Sinyuan Investment? Nairon ko na ang suite mo. Alaynan, nandito na. Saan ka nagpunta kagabi? Pasensya na, kagabi naging masyado akong mapaghimagsik. Hindi ko dapat iniwanan ang bahay. Huwag nang ulitin ito. Isang gabi na, hindi pa rin siya bumabalik. Yunsheng, masama ang tiyan mo. Tandaan mong uminom ng isang basong mainit na tubig. Pero, hindi maganda ang isip ko, hindi ko matandaan. Kaya, bawat araw, ihahanda ko ito para sa'yo. Zai, napakabait mo. Lindsay, saan ka na pumunta? Bakit ka hindi umuwi ng gabi? Ano? Walang tao si Lindsay sa bahay. Tahimik na idinagdag, natapos ang pagdagdag. Anong nangyari, Dad? Si Kingking ay labis na dumudugo. Kailangan ng agarang transfusion ng dugo. Ngayon sa ospital. Kakulangan ng pandablood. Dali, dalhin mo. Si Lindsay sa ospital. Dadalhin ko agad. Kumusta na, Kingking? Ayos ka lang ba? Yunsheng, gusto ko lang sanang magluto para sa'yo. Pero, hindi ko sinasadyang naputol ang daliri ko. Dumugo ng marami. Natigil na ang pagdurugo. Wala namang malubhang nangyari. Pero, sobrang nahihilo ako. Kailangan kong magpa-blood transfusion. Hindi ka ba masyadong hindi komportable? Kingking. Yunsheng, nasaan si Lindsay? Bakit hindi mo siya dinala? Alam ko siya. Kahapon ng gabi ay umalis siya ng bahay. Hindi ko siya makontak. Hindi makontak. Kung ganoon, sino ang nagbigay ng dugo kay Kingking? Hindi. Mga ginoo. Ito ay isang maliit na sugat. Dumating ka sa ospital mamaya. Baka gumaling na ito. Walang dahilan si Ken, Lin para magpa-blood transfusion. Yunsheng, pero ang ulo ko, talagang umiikot. At saka, may buntis pa ako. Itong si Lindsay, ang cute niya. Sa normal na araw, lagi siyang sumusunod sa tawag. Bakit ngayon lang siya? Nangahas na umalis ng bahay. Siya ay isang ulilang walang magulang. Ng aming Lin pamilya, siya ang kanyang tanging pag-asa. Saan siya pupunta? Mabilis, hanapin mo siya. Bigyan natin si Kingking ng dugo. Huwag kang mag-alala, nanay. Basta't nandito pa siya sa Nanshen. Siguradong mahahanap ko siya. Maliit na kapatid. Ito. Finally, nandito ka na. Ang pangalawang kuya mo, si Minghao. Kuya. Tatay. Nanay. Mabuti at nakabalik ka na. Alak. Basta't nakabalik na. Ayos na, kakabalik lang ng bata, dapat masaya lang. Sinasabi mo ba, ang aming pamilya ay nasa top 5 sa pandaigdigang ranggo ng yaman? Pamilya Zhu ng Jiangxing. Dapat ay ikaw, ang pinakamamahal na prinsesa ng pamilya Zhu. Kami ang hindi nakaprotekta sa iyo ng maayos. Kaya napilitan kang magtiis ng matinding paghihirap sa labas ng maraming taon. Inay, salamat sa Diyos.
bumalik na ang nakababatang kapatid. May pagkakataon pa tayong makabawi. Tama, dapat ibigay ang pinakamahusay para sa nakababatang kapatid. Bawiin ang mga nawalang taon sa kanya. Nakababatang kapatid, ito ang lahat, mga regalo para sa iyong pagbabalik sa bahay. Inihanda ko ito para sa iyo. Ito. Napakamahal ng mga bagay na ito. At saka, hindi ko naman ito nagagamit araw-araw. Mas mabuti siguro na huwag na. Kalilimutan na lang. Paano mo nasabi na hindi mo nagagamit? Ang mga damit na ito, hindi matatapos isuot sa isang araw. Magsusuot tayo ng dalawa. At ito pa, lahat ito para sa iyo. Kung ayaw mong tanggapin, masisiraan kami ng loob. Nga, kailangan tayong bigyan ng pagkakataon para makabawi. Maligayang kaarawan. Halika, mahal na anak, ito ay regalo ng tatay para sa iyo. Salamat tatay, maligayang kaarawan. King King, salamat mama. Mama. Ate, nadapa lang siya at nasugatan ang tuhod. Pero, mailagnat pa rin ako. Pwede bang huwag magpa-donate ng dugo? Tara na, ayaw kong magpa-donate ng dugo. Nanay, ayaw kong magpa-donate ng dugo. Nanay, pakiusap. Doktor, kunin mo ang dugo niya. Maliit na kapatid. Ito, dapat talagang sa iyo. Ikaw ang prinsesa, na nasa palad ng pamilya Zhu. Na tinatangkilik ng lahat. Tama, nais ng tatay at ako na pagkatapos ng 3 araw, magkakaroon kami ng isang salu-salo para sa iyong pagbabalik. Mayroon ka ba ang gustong imbitahang kaibigan? Susunod ako sa lahat ng mga plano ni kuya at ng mga magulang. Nakiusap na ako kay Director Chen. Natulungan akong hanapin si Zai. Dapat ay magkakaroon na tayo ng balita sa lalong madaling panahon. Sa kanyang kahirapang anyo, saan pa siya makakatakas? Ngayong pagkakataon, dapat siyang turuan ng leksyon. Kung hindi, mas lalo siyang magiging walang pakundangan. Totoo. Dali, bilisan mo at tulungan mo ako. Maghanda ng regalo. Ano ba? Ang saya-saya. Ito ay tawag mula kay Assistant Lin. Ang pamilya ng Jiang Cheng, natagpuan ang nawalang anak na babae. Maghahanda ng salu-salo sa loob ng 3 araw. Ang aming Few Group ay nakatanggap din ng imbitasyon. Isang napakagandang pagkakataon ito. Kung makakamtan namin ang mataas na posisyon sa pamilyang Zhu, si Yuan Sheng at ang pamilyang Few ay tiyak na aangat ng mabilis. Yuan Sheng, Chen Zhu, may balita na si Lin Zai. Tingnan mo ito. Ito ba ay sa iyong asawa? Nakasuot ng aking singsing, kaya't siya ay mahuhulog sa akin. Yun Sheng, ako'y kusang loob. Basta't mahal pa kita. Hindi ko kailanman aalisin ang singsing na ito. CJ. Ito ang kanyang singsing. Nasaan siya? Ang singsing na ito ay natagpuan namin sa bench sa parke ng Aliwan. Nang ikumpara namin ang natagpuan namin kay Lin Zai ito. Ngunit nang suriin namin ang impormasyon sa sistema, natagpuan namin si Lin Zai ay nagsara na ng account. Wala na siyang impormasyon sa sistema. Nagsara ng account. Anong ibig sabihin nito? Sa pangkalahatan, matapos ang tao 3, doon lamang nagsasagawa ng pagsasara ng account. Hindi ito possible.
Ganon din. Sobrang labis naman ito. Maligayang pagbalik sa bahay. Siyempre, dapat ito ay magarbo. Siyempre, dapat ito ay granding pagdiriwang. Pero, nakahang sa pintuan ng hotel, masyado namang nakaka-awkward. Kuya, mas mabuti pang alisin na lang natin ito. CJ, mamaya ipapagawa ko sa kanila. Nailipat sa bulwagan ng salusalo. Salamat, kuya. Pumasok ka na. Tara na. Tara. 10 taon na, buhay ng pamilya. Sa wakas ay nakuha na ang mahalagang kayamanan. Talagang dapat itong pahalagahan. Tama nga. Narinig ko na ang 2 binata ng pamilya Zhu ay talagang mahilig sa mga kapatid na babae. Sa tingin ko, kung gusto mong makuha ang pabor ng pamilya Zhu, dapat simulan ito sa Ginoong Zhu. Mukhang mas mabilis pa. Kung makakasakay ako sa 2 binatang ito ng pamilya Zhu, hindi ba't makakapag-asawa ako sa mayamang pamilya at magiging bahagi ng mataas na lipunan? Nasaan na ba si Lindsay? Bakit hindi pa siya bumabalik sa akin? Saan galing ang laso na ito? Nahulog sa ulo ko. Ito ay para kay Miss Zhu. Isang sorpresa na inihanda para kay Miss Zhu. Bilisan, bilisan, bilisan. Nandito na si Miss Zhu. Miss Zhu, maligayang pagbabalik. Miss Zhu, iniinom ko ito para sa iyo. Pakikipagkaibigan. Kasalanan namin, hindi namin naisip na baka hindi ka sanay sa ganitong sitwasyon. Nabigla ka, di ba? Bata, dito kami ang bahala. Pumunta ka muna sa dulo ng pasilyo. Sa silid pahingahan at magpahinga. Pero ako ay anak ng pamilya Zhu. Hindi ba ito mali? Nakakahiya talaga. Anong sinasabi mo? Ang kapatid namin na babae. Medyo hindi lang siya sanay. An, huwag mong pansinin ang mga iyon. Ang kailangan mo lang gawin ay maging masaya. Lumipas ka na. CJ, pumunta kayo sa lounge at hintayin kami. CJ. Mga Ginoo, ang kapatid kong babae ay medyo hindi maganda ang pakiramdam. Uwi muna siya para magpahinga. Ngunit, ang salu-salo ay nagpatuloy. Lahat ay mag-enjoy. Zai. Talagang ikaw. Sabi ko na nga ba, bakit hindi kita mahanap? Nalaman ko na nandito ka sa Jiangshan. Sumama ka sa akin. Mali ang pagkakakilala mo sa tao. Hindi ako si Lin Zai. Hindi rin kita kilala. Sige na, hindi lang kita sinamahan para manood ng fireworks. Ang dami ng gulo, dapat ay sapat na iyan, diba? Pinatawad na kita, pinayagan kitang pumasok sa bahay. Naghihintay pa rin sa'yo si King King para sa pag-donate ng dugo. Magkaroon ka ng kaunting responsibilidad. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako si Lindsay, at hindi rin ako dugo ng kahit kanino. Umalis ka. Bitawan mo ako. Bitawan. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Naglalaro ka ng pabalik-balik, ano? Lindsay, bakit ka nakadamit ng ganyan dito? Sino ang gusto mong makasama na mayaman? Fu Yuansheng, ikaw, ang cute mo. Ang sama mo talaga. Ngayon, nakilala mo na ako, ha? Hindi ba tama ang sinasabi ko? Ikaw, isang may asawa. Pumunta sa ganitong lugar. Bakit? Akala mo ba hindi kita kayang suportahan? Layo ka. Gusto mo ba ng pera? Heto, ibibigay ko sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, hindi pa ako, si Fu Yuansheng, bumagsak hanggang dito. Kailangan ng isang babae na lumabas para samahan sa pag-inom. Lumayas ka. Bitawan mo ako. Lindsay, ganito ka ba kabilis umalis sa akin? Nagmamadaling matulog sa iba.
Tulong. Tulungan mo ako. Ek. Bitawan mo ako. Tulungan mo ako. Bitawan. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Kuya, saan ka pupunta? Parang narinig ko kanina. Si maliit na kapatid na sumisigaw ng tulong. Kailangan nating hanapin siya. Walang ganong tunog dito. Ito ang sariling hotel natin. Nasa lounge si maliit na kapatid na nagpapahinga. Kuya, siguradong masyado akong kinakabahan para sa nakababatang kapatid. Nga, maaaring kakabalik lang ng nakababatang kapatid. Sobrang kinakabahan ako para sa kanya. Nakarinig na ako ng mga bagay na wala naman. Ginoong Zhu. Ginoong Zhu. Ako po. Pamilya Lin sa Timog. Lin Liqiang. Ito ang aking bunsong anak na babae. Lin Wanking. Palagi kong inaasahan na magkaroon ng pagkakataon na makipagtulungan sa pamilya Zhu. Ngunit palaging walang pagkakataon na makapunta at bumisita. Hindi ko alam kung ngayong araw ay magkakaroon kami ng karangalan. Meron. Ayos. Pamilya Lin sa Timog Lungsod. Sila ang mga amain at inang tagapag-alaga ng aking kapatid na babae. Sa mga nakaraang taon, hindi siya kasama namin. Salamat sa Pamilya Lin. Matagal ko nang narinig ang pangalan. Pamilya Zhu. Sa proyekto ng paglipad sa Timog Lungsod, ay kasalukuyang nag-aalok. Kung interesado si Ginoong Lin, maari tayong makipag-usap ng detalyado. Proyekto ng paglipad. Halos sakop nito ang lungsod ng Chrysanthemum. Lahat ng mga ari-arian. Sinasabi, ito ay para sa pamilyang Zhu. Isang proyektong nagkakahalaga ng 1 bilyong yuan. Pamilya Lin, napakapalad nila talaga. CJ, syempre. Bitawan mo. Kaya mo yan, Lindsay. Ilang araw ka lang dito, natutong mag-ayos ng sarili. Tunay nga. Totoong tao ay nakasalalay sa pananamit, kabayo sa sedula. Kaya mo yan. Ganito ang tama para mas enjoy ako. Lumayas ka na. Lumayo ka sa akin. Nakakainis ka. Ayaw mo sa akin. Lin Zai, huwag mong kalimutan kung sino ang tunay mong asawa. Paano? Sa isang salusalo ng mayayamang tao, makakahanap ng isang mayamang lalaki. Sa buhay na ito, ikaw lang ang magiging asawa ko. Fu Yuansheng, ang iyong asawa na si Lindsay, ay 3 taon na. Ako ngayon ay ang dalaga ng pamilya Zhu. Zhu Yuan. Yuansheng, hindi pa tapos ang salu-salo na ito. Bakit nag-iisa ka? Bakit ka nandito? Walang anuman. Akala ko sino na. Bakit? Umalis ka sa bahay ng ilang araw, at nagka-mental breakdown ka na ba? Hindi ba't nakita ang pamilya Zhu? Nahanap na ang tunay na anak, nangangarap na ipinanganak sa mayamang pamilya. Hindi lahat ng ulila ay maswerteng katulad mo. Huwag ka nang mangarap ng ganyan. Tama nga, hindi lahat ng ulila ay kasing swerte ko, na nakatagpo ng pamilyang mga vampira. Ikaw, Lindsay, pansinin mo ang iyong kasalukuyang katayuan. Naniniwala ka ba na ang pamilya Lin ay kayang itaboy ka kahit kailan? Tatay, huwag mo na siyang pansinin. Walang kwenta ang sinasabi niya. Lin Zai, hindi ka pa ba hihingi ng tawad? Sila ay mga pamilya mo. Ikaw. Maliit. Na kapatid, kahit na nagtatampo ka sa amin, huwag kang magsalita ng basta-basta. Zujia, pero napakahalaga, itong bagong natagpo ang anak na babae. Kung malaman nila na ikaw ay nagpapanggap, madadamay si Yuansheng at ang pamilya Lin. Nahihirapan tayo na makipagtulungan sa Zujia. Huwag na huwag itong masisira. Zujia, paano posible na makipagtulungan sa Linjaya? Hindi ba't palagi mong sinasabi na ikaw ay anak ng Zujia? Bakit? Kahit ang Linjaya, hindi mo alam na makikipagtulungan sa Zujia. Hindi mo alam. Talagang walang hiya ka, ha? Kung ikaw ang anak ng pamilya Zhu, ako na ang magiging Panginoon ng pamilya Zhu. Sige na, Lin Zai, binigyan na kita ng pagkakataon. Ano ba talaga ang gusto mo? Umalis ka na, bitawan mo ako. Talagang hindi ka mawala-wala. Lin Zai, ikaw ang kusang lumapit. Kaya huwag kang magalit sa akin. Nandito ang salu-salo ng pamilya Zhu,
Anong hindi pagkakaintindihan yon ng asawa mo? Pag-usapan na lang sa bahay. King. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Medyo masakit lang ang tiyan. May kaunting sakit sa tiyan. Banti si King. Naglakas loob kang itulak siya. Ano ang hindi mo gusto sa akin? Bakit ka galit sa akin? Pero ang bata. Walang kasalanan ang bata. Meg, puso. Ngayon, isipin mo, walang kasalanan ang bata. Ang ginagawa mo ang mga bagay na ito. Akit hindi mo naiisip, nasasaktan ang bata. Oo, ako'y buntis pa. Inasunod ninyo akong ibigay sa iyo, ng aking dugo. Akit hindi mo naiisip, ang tungkol sa aking anak, ang anak mo. Isa ka lang, naulila na walang gusto. Ang anak mo, ipinanganak din na isang, maliit na cute na walang gusto. Mas mabuti pang tapusin na lang ito. Nanay, kung ganoon ang sabi mo, medyo sobra na yata iyon. Kahit paano, si Zai ay asawa ko rin, at anak ng pamilya Lin. Yonsheng, medyo nahihilo ako. King, ito. Nanay, dadaling ko muna si King sa ospital ah. Ikaw ang gumawa ng kasalanan. Bakit hindi mo agad ipasok si King sa blood transfusion? Akala nyo, ako pa rin yung dati na basta na lang. Na pinapabayaan nyo, si Lin Ziba, hindi ko siya bibigyan ng dugo. Walang puso kang tao. Nangahas kang manakit ng nakakatanda. Puso. Noon ay talagang, iginagalang ko kayo bilang nakakatanda. Itinuring ko kayong pamilya. Kahit na itinuring ninyo akong, ang katulong ng pamilya Lin, ay itinuturing akong dugo ni Lin Wanking. At ako'y nagtatrabaho ng walang reklamo. Dahil, sa tingin ko, tayo ay isang pamilya. Pero kayo, paano ninyo ako tinrato? Noong ikaw ay may sakit at nasa ospital, ang sariling anak mo ay may pagdududa sa iyo. Ako ang nag-aalaga sa iyo ng walang tigil. Ngunit ano ang kapalit nito? Ito ay ang iyong walang katapusang pagsisisi. At ikaw, ang malakas na ulan 5 taon na ang nakalipas. Nakatagpo ng landslide, hindi makakyat ang mga rescue. Ako ang nagbuwis ng panganib, nabuhatin ka pababa, ngunit paano ninyo ako tinrato? Babae, sumama ka sa akin sa ospital. Magpa-check up tayo. Anong problema ng doktor? Masakit ang aking paa. Huwag mo siyang pansinin. Umalis na tayo. Sino ba talaga ang walang puso? Kayo iyon, ang taong walang awa at puso. Mama, ibig sabihin mo, ay sinisisi mo ang pamilya Lin. Pamilya Lin ba namin, ang humihiling sa'yo na manatili? Kapatid, kahit na ayaw mong magbigay sa akin ng dugo, ayos lang. Bakit mo kailangang sabihin ang ganitong bagay, para basaktan ang puso ni na papa at mama? King. Z, hindi ba't papakuha ka lang ng dugo? Bakit mo kailangang balikan ang mga lumang bagay? Hindi naman siya mamamatay. Tara, Zai. Ito ay sopas ng atay ng baboy para sa pagpapalakas ng dugo. Hindi pwede. Kailangan kong kausapin ang pamilya Lin ng maayos. Hindi mo na dapat bigyan si Lin Wanking ng dugo. Huwag kang pumunta, ayos lang ako. Zai, kung ganito ang magpapatuloy, hindi mo kakayanin ang iyong katawan. Yung si Lin Wanking, sadyang nagpapanggap lang siya na may sakit. Gusto niyang ipasok mo siya. Zai. Ganito ang trato sa iyo ng pamilya Lin. Masakit para sa akin. Fu Yonsheng, sa buhay kong ito, ang pinakamasamang desisyon na ginawa ko ay ang magpakasal sa iyo. Nakababatang kapatid.
Nakababatang kapatid, anak. Kakabreak lang natin. Dapat nandyan ang nanay mo. Nanay, wala akong sakit. Huwag kang mag-alala. Ano bang nangyayari dito? May mga taong may lakas ng loob na mangbuli sa aking anak sa teritoryo ng pamilya. Nanay, unahin mo ang nakababatang kapatid. Tinulungan ko siyang umupo sa sofa. Kasalanan ko lahat ito. Kanina kuya, malinaw niyang narinig ang sigaw ng kapatid na babae. Ako ang gago. Ang pumigil kay kuya. Kaya hindi nangyari ito sa kapatid na babae. Nanay, ikaw kuya. Wala akong sakit. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ganito na nga ang sitwasyon mo. Sinasabi mo pang wala. Bukod sa kamay at ulo mo, may iba ka bang sugat? Hayaan mong tingnan ng mama. Sinabi na nakababatang kapatid na babae sa nakatatandang kapatid. Siguradong papabayaran sila ng nakatatandang kapatid ng halaga. Ito ay si Fu Yunsheng at ang pamilya Lin. Si Fu Yunsheng at ang pamilya Lin. Nakababatang kapatid. Masama ba sila sa iyo? Pinapakuha nila akong magbigay ng dugo kay Lin Wanking. Akala ko hindi ka nauwi. Dahil sa Lin pamilya at kay Fu Yunsheng, na mabait sa'yo. Hindi ko inasahan. Aking anak. Sa mga nakaraang taon, ano ang mga naranasan mo sa labas? Nanay, wala akong problema. Huwag kang mag-alala sa akin. Anan. Ano bang nangyayari sa pamilya Lin at Fu Yunsheng? Talaga namang ano? Noong una, inampun ako ng pamilya Lin. Para maging blood bag ni Lin Wanking. Ang pamilyang Lin ay talagang napakasama. Na gumagamit ng ngalan ng kabutihan upang ay adopt si An pabalik sa bahay. At ang dahilan pala ay para sa kanyang anak na babae. Na gawing mobile blood bag. Talagang mas masahol pa sa baboy at aso. Nanay, nanay, asawa, nanay, nanay, kalmado ka muna. Anong nangyari sa'yo, nanay? Kalmado ka muna. Nanay, ano ang nangyayari sa'yo? Nanay, huwag kang mag-alala. Tingnan mo, wala namang masama sa akin. Ayos lang ako. Akala ko talaga. Mabuti ang trato ng pamilya Lin sa nakababatang kapatid. Gusto ko pang ibigay ang proyekto sa Nansheng. Sa kanila, ganoon ako. Ano ang kaibahan ko sa pamilya Lin? Kuya, hindi kita sinisisi. Kung may sisihin, sila ang masyadong mahusay magtago. At yung si Fu Yunsheng, ang bunso ay nagbigay ng napakarami para sa kanya. Kung hindi siya marunong magpasalamat, ayos lang. Talagang tumakbo siya kasama ang Lin Wanking. Mga asong lalaki at babae. Pupuntahan ko sila at papatayin. Kalma lang, huwag magpadalos-dalos. Kuya, sila ang nanakit sa nakababatang kapatid. Tiyak na paparusahan ko sila, 10 ulit na kabayaran. Ngayon ang pagbabalik ng nakababatang kapatid. Tiyak na ilalabas ko ang katotohanan. Sa publiko. Nakababatang kapatid, mamaya ay papalitan ka ni Xiao Zhang ng damit. At ayusin ang sugat. Tatay, nanakawan ng hika si nanay. Samahan mo siyang magpahinga. Yung natitirang mga bagay. Kami na ni Ming Hao ang gagawa, yung mga nanakit sa pamilya natin. Sisingilin ko sila ng tamang halaga. Salamat, Dad. Bakit wala si Zhou at ang iba? Parang may nangyaring masama kay Miss Zhu. Nagmamadaling pumunta ang pamilya ni Zhu. Sino ang may ganitong lakas ng loob? Namang bully kay Miss Zhu sa hotel ng pamilya Zhu. Talagang ayaw na nilang mabuhay. Mga taong walang takot. Siyempre, kayo iyon. Nagpapanggap na si Qian Zhu sa harapan namin. Hindi pa sapat ang pagpapanggap. Pumunta pa sa harapan ng tao para magpahiya. Tingnan mo ang hitsura mo. May mukha ka pang magpanggap na si Qian Zhu. Totoo bang si Qian Zhu ang taong ito? Hindi yata siya iyon. Binibining Zhu, bakit siya magsusuot ng ganitong damit? Pero, yung lalaking kasama niya, medyo pamilyar siya. Mukhang siya ang assistant ni Yi Zhu.
Tama na, Lindsay. Magsimula ka nang bumalik sa akin. Hindi ito ang lugar para sa iyong kalokohan. Bago pa dumating ang pamilya ni Zhu, magsimula ka nang umuwi sa akin. Kung hindi, kapag bumalik sila, at malaman na nagkunwari kang si Miss Zhu, walang mabuting mangyayari sa atin. Huwag galawin si Miss Zhu natin. Talagang minamaliit kita. Nag-imbita ka pa ng guest performer. Akala mo ba dito, lahat ay mga tanga? May mga tao dito, na nakakita na kay Miss Zhu. Kanya lang, masyadong marami ang tao. Nagsisiksikan silang lahat, Ginoo Zhu. Muli siyang pinoprotektahan ng dalawang binata. Hindi ko talaga nakita ng malinaw, kung ano ang hitsura niya. Hindi naman siya talaga si Ginoo Zhu, diba? Hindi ko rin nakita ng malinaw. Ngunit, Ginoo Zhu, mula ulo hanggang paa, suot niya. Lahat ay high fashion. Itong nasa harap, isang simpleng babae, ay talagang walang kinalaman sa anak ng pamilya Zhu. Ang pamilya Zhu ay lahat naghanap kay Miss Zhu. Sabi mo ikaw si Gan Zhu. Bakit wala ang pamilya ni Zhu na kasama mo? Lindsay, basta-basta ka na lang pumili ng tao para magpanggap. Akala mo maniniwala sa'yo ang lahat. Pwede mo kaming lokohin. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Darating na si Xiao Zhu at ang iba pa. Kung muli kayong mang-insulto kay Miss Zhu, kayo na ang bahala sa magiging resulta. Sagot ninyo ang mga kahihinatnan. Ito. Hindi naman ito yung kuya na tinawagan mo kanina, diba? Bilin ko sa'yo, maging maingat ka sa sinasabi mo. CJ, Lindsay. Ito ang mayamang kaibigan mo. Tama ba? Huwag mong kalimutan, ako ang iyong asawa. Talaga bang nagloko ka pa sa loob ng kasal? Tingnan mo, napaka-innocent na tao, nagawa pa ito. Hindi ko alam kung paano siya nag-iisip. At nagkukunwaring si Miss Zhu pa. Dapat na itong i-report sa pulis. Dakpin ang cute na ito, at arrestuhin. Ako si Zhang Qiang, ang espesyal na katulong ni Yi Zhu. Sa utos ni Yi Zhu, kasama ko ang ginang. Ilan kayo sa inyo ang mailakas ng loob na mambintang ng ganito sa ginang? Lindsay, para sa ganito isang bagay, maliit na katulong. Ngayon ayaw mo na sa akin, diba? Sige lang, sa loob ng maraming taon, pinapakain kita, pinapainom kita. Ganyan mo ako tinatrato. Walang hiya ka talaga. Pinapakain mo ako. Noong una, ako ang nag-inom, kasama ang mga kliyente, na tumulong sa iyo para makuha ang unang pondo sa negosyo, na nagdala sa iyo, sa posisyon ng bagong mayaman. Kung wala ako, akala mo ba may karapatan ka ngayon? Nakatira dito na parang naghahanap ng aso. Sino ba ang walang hiya? Alam niyo naman sa sarili niyo. Paano ka pa nagloko at nanakit? Wala na bang katarungan? Baka ang panloloko ay galing din sa taong iyon. Isang panig lamang. Ang asawa niya pa ang tumulong sa kanya sa pamumuhunan. Mukhang mahal na mahal din niya siya. Hindi mo yata ito maintindihan. Aling lalaki ba ang gusto, sa harap ng maraming tao, gawin itong biro ang ganitong bagay? Hindi ba ito nakakahiya? Kayo? Sige na nga. Mukhang, lahat ay handang maniwala, sa gusto nilang paniwalaan, dahil nandyan na ang pagkiling. Hindi na natin kailangang magdagdag pa. Hintayin mo ang kapatid ko, na may dalang ebidensya. Sapat na, Lindsay. Hindi ito ang lugar para sa iyong mga eksena. Habang wala pang bumabalik na pamilya, umalis ka na kasama ko. Isa sa alang-alang kung hindi nangyari ang mga ito. Maaari pa kitang patawarin muli. Maaari pa kitang patawarin. Karaniwan ikaw. Sige na, ang pag-arte niyo ayos lang sana. Bakit lalo pa itong lumalala? Mahirap na para sa pamilya Zhu na makipagtulungan sa atin. Kung malaman ng pamilya Zhu mamaya na nagpapanggap ka, mabubura ang ating pakikipagtulungan. King. Basta't nandito ako. Hindi makikipagtulungan. Ang pamilya Zhu sa pamilya Lin. Sinasabi ko sa'yo, mag-isip ka, bago ka kumilos laban sa akin. Kung hindi, ikaw ang mananagot. Lindsay. Talagang walang katarungan. Yoko nang mabuhay. Nalagaan ng pamilya Lin siya sa loob ng 20 taon. Ngunit hindi siya kontento kahit kaunti. Mula pagkabata hanggang sa ngayon. Lamlang niyang gawin ang mga bagay mula sa kanyang kapatid na babae. Hindi ba't ito ay isang kwento ng magsasaka at ahas? Dati, si Yonshing at ang aming si King ay talagang magkaibigan mula pagkabata, nakatakdang magkasama. Hindi ba, Mama? Ngunit napagtagumpayan ito ni Lindsay na nakialam at kinuha si Yonshing. Hindi ko inasahan na kinuha niya ito.
Ngunit hindi niya ito pinahalagahan. Nasa labas siya at nakikipaglandian sa mga hindi kaaya-ayang lalaki. Talagang mala sa pamilya. Diyos ko, pati ba naman ang sarili niyang bayaw? Wala na bang dangal? Tama ka. Ang pamilya namin, ang Lin, ay malapit nang makipagtulungan sa pamilya ng Zhu. Ang anak namin na si King King ay malapit nang ikasal sa pamilya ng Zhu. Naiinggit siya. Ngunit hindi ko inasahan na makakaisip ka ng isang nagpapanggap na si Jian Zhu. Ganitong paraan. Yunsheng, ang pinakamahalaga ay agad na paalisin ang kapatid na babae. Sabi ng mga magulang, mga pansamantalang hakbang din. Hindi nakapagtataka na mabilis ang Zhu pamilya. Kinuha ang proyekto ng pag-unlad ng Nansheng kay Lin Jia. Akala ko ay nakipag-ugnayan siya kay Miss Lin na nagtakda na ng kasal. Hindi ko alam kung sino ang binatang iyon. Suriin natin, nagkunwari siyang anak ng pamilya Zhu. Ngunit si Lin Zi, isang ideya ng tao. Wala tayong kinalaman dito. Mukhang hindi siya nagtatangkang magpanggap na anak ng pamilya Zhu. Nahuhumaling sa bagong bayaw. Mukhang may bago na namang gusto. Mag-aasawa sa pamilya Zhu. Hindi ko alam tungkol sa dalawang kuya ko. Alam mo ba ang tungkol dito? Hindi ko alam. Ang dalawa kong kapatid na lalaki. Alam ba nila ang tungkol dito? Hindi lang iyon. Alam na alam niya. Alam niyang buntis si Wan King sa amin. At ilang beses pa, gustong saktan si King King. Halos nagdulot sa kanya ng pagkalaglag. Katatapos lang, sinaktan niya si King King. Nakita niyong lahat. Talagang wala ng awa. Kahit buntis, hindi pinatawad. Baka mas malala pa, pero kailangan ng dalawang buhay sa isang pamilya. At saka, ang dinadala ni Miss Lin ay apo ng pamilyang Zhu. Kung may mangyaring masama, hindi sapat ang 10 buhay mo para magbayad. Mahal kong bata. Dapat ang tao ay para sa sarili. Maging responsable sa mga bagay na ginagawa. Sana hindi kayo magsisi ngayon. Sa mga nagkakagulo dito ngayon, walang sinuman ang makakaligtas. Sa mga ito, walang isa man ang makakaligtas. Sa ganitong pagkakataon, nangangarap ka pa rin na parang isang dalagang mayaman. Lumayas ka. Siya talaga si Jian Zhu. Paano? Possible. Mukhang masyadong mabait pa rin ang pamilya Zhu sa inyo, na pinapayagan kayong makasama ang nakababatang kapatid sa pagbabalik na salu-salo. Ganito kalakas ang loob. Mukhang masyadong maawain ang pamilya Zhu sa inyo, kaya ninyo ng mga has sa pagbabalik ng aking kapatid na babae na maging ganito kasigasig. Ginoong Zhu. Siya ang isang ulila na inampun ko sa South City Orphanage. Isang ulila na inampun ko. Nagkakamali ba kayo? Aano siya magiging mula sa Jiang City at ang anak ng pamilyang Zhu? Tatay, ano ba ang halaga mo? Kaya mo pang turuan ako kung paano gumawa ng mga bagay para sa pamilya Zhu. Kuya, wala akong problema. Huwag kang mag-alala. Makinig kang mabuti. Pamilya. Siya ang aking kapatid na babae na nawala ng maraming taon. Zhu Yuan. Ngayon, ang mga taong nakasakit sa kanya ay pananagutin ng pamilyang Zhu isa-isa. Hahaha, ay naku. Ginoong Xiao Zhu. Lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan. Ganun ba? Pangulo ng pamilyang Lin. Ipaliwanag mo nga. Kayo sa pamilyang Lin, sa pangalan ng kawanggawa, ay inampon ang maliit na kapatid. Ngunit sa totoo lang, ay para siya ay paglingkuran mo. Kinuha ang dugo ng sariling anak. Mali rin ba ito? Ginoong Zhu, nagkamali kayo. Ako ito. Mula pagkabata, mahina ang katawan ko. At kakaiba ang aking dugo. Tanging ang kapatid na babae ang makakatulong sa akin sa pag-donate ng dugo. Hindi namin siya pinilit. Tinuturing namin siyang parang kapamilya. Ilang taon na ang lumipas. Yung mga ginawa ninyo sa akin, isang salita lang na hindi pagkakaintindihan. Sapat na para kalimutan na ba? Ikaw, niloloko mo ang kapatid mong lalaki. Mali ba ito? Niloloko ang bayaw. Kanina, ang pamilyang ito ay hindi ba nagsabi na si Isbe Zhu ang kumuha ng bayaw nila? Dapat kayong magpasalamat na hindi ako nananakit ng babae. Alam mo, mahal ko mula simula hanggang wakas. Ikaw lang, ako at si Lin Wan King.
Wala namang iba kundi laro lang. Sabi ko na hindi ako nananakit ng babae. Pero hindi ko sinabi na hindi ako nananakit ng lalaki. Lalo na sa mga tulad mong walang kwentang lalaki. Mukhang kayo ay hindi iiyak hanggat hindi nakikita ang kabao. Kuya Zhang. Napakawalang puso ng pamilyang ito. Paano nila nagawang gawin ang ganito? Ang mga hayop na ito. Sobrang kasuklam-suklam. Paano nila nagawang gawin ang ganito? Itong mga hayop, hindi talaga tao. Nagkamali kayong lahat, hindi ito kami ah. Ay, Tatay Lin. Kakalabas lang. Sa handaan ng pagbabalik ng pamilya Zhu, sila ay may lakas pang saktan. Ang anak na babae ng pamilyang Zhu, si Xiao Zhang. Magpatuloy. Hahaha. Talaga namang nakakatawa ka. Kami ng pamilyang Lin ay makakakuha na sa pamilyang Zhu sa proyekto ng paglipad sa Timog Lungsod. Sa oras na iyon, mula sa langit hanggang impyerno, mukhang ikaw iyon. Hahaha. Mas mabuti pa, dapat kang sumunod at magbigay ng dugo kay King King. Pagkatapos, titingnan namin ang mga taon ng pag-aalaga sa iyo na 20 taon. At bibigyan ka namin ng pagkain. Hahaha. Sa kabila ng lahat, kahit na nag-aalaga ng aso, may damdamin din ito. Hindi kami ganoon kawalang puso. Hahaha. Hindi na kailangan. May pamilya ako. Hindi ko rin kailangan ang inyong awa. Saka, hindi kayo karapat-dapat. Ikaw, sapat na. Huwag nang makipag-usap sa kanya. Agad na bigyan siya ng dugo. Naghihintay pa si King King. Bitawan mo ako. Ah. Nanay. Nanay, tapos na. Lahat ay tapos na. Mula ngayon, nais kong ang pamilya Jia, pamilya Lin at pamilya Fu ay hindi na makipagtulungan. Sa mga narito, sino ang magtatangkang makipagtulungan sa kanila ay magiging kaaway ng pamilya Zhu. Tungkol sa mga litrato at video na ito, ibinigay na namin ito sa pulisya. Kayo, maghintay na lang kayong matawag. Zai, ikaw lang talaga ang mahal ko. Si Lin Wanqing ay isang laro lamang para sa akin. Tulungan mo akong ipaliwanag sa kanila. Ano ang nangyari? Fu Yuansheng, ano bang ginawa mo? Alam mo sa sarili mo. Sinabi ko na, ang pinakamasakit na bagay sa buhay na ito ay ang magpakasal sa'yo. Zai, ano man, hindi mo rin mababago na ikaw ay asawa ko. Paalalahanan kita ulit, namatay na ang iyong asawa na si Lin Zai. Nagsagawa ng pagwawakas sa Nansheng. Ako, si Yuan yan ito. Tumigil ka na. Suntukin kayo, mga basura. Suntukin kayo, mga... Nasabi ko na sa'yo, napakaklaro. Ang asawa mong si Lindsay ay pumanaw na. Nagpa-cancel siya ng account sa South City. Ang asawa mo na si Lindsay ay patay na. Ang asawa mo na si Lindsay ay patay na. Nagpa-cancel siya ng account sa South City. Kakaiba. Tanda ko kasi ay, nandito lang ito. Saan ang album? Yuansheng. Anong nangyari? Zai, tingnan mo ito. Isang daang bagay na dapat gawin ng magkasintahan. Gusto ko rin. Ayos. Pero, kailangan natin gumawa ng kakaiba. Alaynan, magsusulat tayo ng tig-50 hangarin. Tapos tutulungan natin ang isa't isa na makamit. Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Okay. Si Cheng ay pinapapikit siya at pinapagawa ng curly hair.
Hindi. Nagkamali lang ako. Lahat ng lalaki ay nagkakamali. Kailangan kong ibalik siya. Sobrang mahal niya ako. Siguradong mapapatawad niya ako. Ginoong Zhu, matagal nang nawawala ng dugo, dahil dito malubha ang kakulangan sa katawan, at matagal nang kulang sa nutrisyon. Kung hindi siya mag-aalaga ng mabuti, maraming sakit ang maaaring sumunod. Dr. Chen, ikaw na ang naging pamilya naming doktor sa loob ng 15 taon. Maaasahan kita. Sa kalusugan ni Anan, ipinagkakatiwala ko sa iyo. Huwag mag-alala, Ginoong Zhu, gagawin ko ang lahat upang maayos ang kalagayan ng dalaga. Ngunit, ang kalagayan ng dalaga ay hindi angkop sa mga gamot na malakas ang bisa. Mas mabuti kung sasabay ang pagkain ng tama. CJ, maaari ka nang bumaba. Zhu ay isang Michelin nutritionist. Hayaan siyang gumawa ng isang espesyal na nutritional plan para kay Anan. Mayroon pa akong 1,000 taong ginseng. Ibibigay ko kay Ate Zhao. Tama. Mayroon pa akong natanggap mula sa kasosyo na daang taong lingsi. Kukunin ko na ito. Kuya, hindi naman ganoon kasobra. Ang sinasabi ninyo, ayos lang ako. Hindi ako ganoon kahalaga. Napakahalaga mo talaga. Ikaw ang aming pamilya Zhu. Pinakamahalagang maliit na prinsesa. Kuya, may bisita ba tayo sa bahay ngayon? Walang bisita, ang mga pagkain ito lahat ito ay para sa iyo. Ang dami ng pagkain. Paano ko naman? Kayang ubusin ito mag-isa. Hindi naman marami. 24 na putahe lang ito. Halika, subukan mo na. Hindi naman kailangan mong ubusin lahat. Bawat putahe ay sapat na tikman mo lang. Ito lahat ay inihanda ni Ate Zhao na may pag-iingat para sa iyo. Tama. Anak na babae, subukan mo ito. Gawa ito sa panga ng isda na stonefish na may laman sa pisngi. Kailangan ng 20 isda para magawa ang ulam na ito. 20 isda para sa isang ulam. Esan. Hindi ba sinabi na may allergy si maliit na kapatid sa Manny? Paano nagkamali si Ate Zhu ng ganitong simpleng pagkakamali? Hindi ito biro. Zhu. Kuya, paano niyo nalaman na allergic ako sa Manny bilang kuya mo? Hindi ba dapat ganun? Iayos mo ang mesa. May natirang 1 plato ng Manny. Para sa'yo to. Allergic sa Manny. Ipinakilala. Sobrang sarap. O nga pala, ate, nagmumuni-muni sa karagatan ng musika, tungkol sa patimpalak na ito. Nagparehistro ako para sa'yo. Paligsahan sa biolin. Hindi ito pwede. Kuya, baka pwede mong i-cancel. Wala akong sistematikong pag-aaral. Paano makikilahok sa kompetisyon? Kung ito ay sa panahon ng paunang pagsusuri, hindi ako nakapasa. Magiging kahihiyan sa pamilya ni Zhu. Sa kanila. Ano naman? Gusto mo talaga, at may talento ka pa. Siguradong makakaya mo, at may 1 buwan pa. Oras ng paghahanda, nagtalaga kami ng alo para sa iyo. Para magturo sa iyo. Lu. Yun, ang pinakamagaling sa mundo, na violinista. Noong araw na iyon, sinundo kita pa uwi. Dinala ko rin ang iyong maliit na biolin. Ginawa niya ito ng sariling kamay. Alam mo ba, ang biolin na ginawa niya, ay may halaga kahit walang merkado. Pero ayos lang. Ang kuya namin nga naman, kasama siya sa kwarto ng doktor. Minghao,
Maliit na kapatid. Walang dapat ipag-alala. Pinayagan ka naming sumali sa kompetisyon dahil alam namin, iyan ang pangarap mo mula pa noon. Walang dapat alalahanin sa pagkatalo o panalo. Nais ko lang na hindi mo kailangan na makipagpanggap. Ikaw, ang bahala na maging iyong munting prinsesa. Ayos na. Talaga namang ikaw ang pinakamay talento na itinuro ko. Sa hinaharap, tiyak na magiging isang mahusay na violinista ka. Anong uri ng violin? Ito ay isang anak ng mayamang pamilya. Dapat matutunan. Ikaw, ulila, hindi karapat-dapat. Guro Lee, nagbayad ako para iherka. Para turuan si Kingking na tumugtog. Hindi para magturo ng mga bagay na walang saysay. CJ, sasali ako. Bakit sasali si Lindsay sa kompetisyon ng biolin? Sobra ang tiwala sa sarili. Kahit na ikaw ay anak ng pamilyang Zhu, ano naman? Ako naman ay puno ng violin ng Timog Lungsod dahil ikaw ang nagdala dito. Hayaan kitang matalo ng lubos. Nakababatang kapatid. Nakababatang kapatid. Kuya. Nagsanay ka na. 5 oras na. Sabi ni Lun, magaling ka. At ang piyesa ay talagang bihasa ka na. Kailangan mong magpahinga at magtrabaho. Pero, malapit na ang kompetisyon. Gusto kong mag-practice ng higit pa. Huwag na munang mag-practice na yon. Tutulungan kita. Nakahanap ako ng ilan. Mga kapareha. Tingnan mo. Ayaw kong pumunta. Gusto kong mag-practice sa piano. Hindi ako pupunta. Ay naku, tara na. Ang pinakamagandang paraan para makalimot sa isang relasyon ay ang magsimula ng bagong relasyon. Naiintindihan mo na naman. Ayaw ko. Ayaw. Sige na. Makinig ka sa kuya mo. Yunsheng, sa susunod na linggo ay ang violin competition. Sama ka sa akin. Lumayo ka. Yunsheng, ikaw, saan ka pupunta? Pupunta sa Jiangsheng, para hanapin si Zai. Fu Yunsheng, hindi mo ba narinig si Lin Zai? Kung ano ang sinabi, wala siyang pakialam sa iyo. Talaga. Matuto, sinasabi ko sa iyo, mahal na mahal ako ni Zai. Basta't handa akong mag-sorry sa kanya. Tiyak na magiging, patawarin mo ako. Fu Yunsheng, buntis ako ng anak mo. Saya, naghanap ka ng ibang babae. Ayos na ba yan? Wala akong gusto sa mga bata. At saka, kung hindi dahil sa ari-arian ng pamilya Lin, hindi kita papansinin, at nasaktan mo pa ang puso ni Zai. Lin Zai, ano nang karapatan mo para agawin ang lahat sa akin? Ayaw kitang payagan na magtagumpay. Maliit na Li, magsimula na tayo. Opo. Ikalawa. Magsimula na, ipakilala ang sarili. Ako si Shen Nanfeng, galing sa pangalawang angka ng Shen family sa Jiangsheng. 28 taong gulang na siya ngayong taon. Taas na 175 sentimetro. Medyo maliit siya. Susunod. Fei Yang. Taas na 183 sentimetro. Timbang ay 60 kilo. Napakakayat parang kawayan. Sino ang magpoprotekta kanino? Susunod. Ako. Ako ay 20 taong gulang. Masyadong bata. Mga batang edad. Hindi ito masakit. Susunod. Xiao Li. Ano ito para sa akin? Anong ginawa mo? Pangit na prutas. Bawasan kita ng 1 buwan na sahod. Ay, mga dalawang boss, kayo pong dalawa ay napakataas ng pamantayan. Walang sinuman ang karapat-dapat sa ating binibini. Kuya, pangalawang kuya. Ngayon,
Wala talaga akong gana. Makipagrelasyon, dapat talaga. Magpraktis ng mabuti sa piano. Sa oras ng paligsahan, makakuha ng magandang pwesto. Kung hindi, sayang lang ang inyong pagsisikap. Umalis na ako. Ek, nakababatang kapatid. Nakababatang kapatid. Zai, nakita ko na ang iyong 100 hangarin. Pasensya na. Lahat ito ay kasalanan ko. Zai, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Zai, hindi mo ba gustong kumain ng lutong ginawa ko? Nagawa ko na ito para sa iyo. Fu Yonsheng, hindi ko ba ito na ipaliwanag ng maayos? Hindi na tayo mag-asawa ngayon. Ang mga ito ay mga bagay na dati na gusto ni Lindsay, at ako, si Zuyuan, ay talagang walang pakialam. Z, gumawa ako ng pagkain para sa iyo. Nasunog na ang kamay ko. Wala talaga akong nilutong pagkain para sa ibang babae. Kumain ka na lang ng isang kagat. Bakit? Ngayon ay natututo na. Gumamit ng drama para makuha ang simpatya. Zai, huwag kang masyadong sobra. Bakit? Hindi mo na kaya. Siyempre, kapag hindi mo tinusok ang sarili mo, hindi mo alam kung gaano kasakit. Ginagamit ko lang ang mga sinabi mo sa akin noon. Binigay ko lang pabalik sa'yo. Asawa. Naghiwa ako ng gulay ngayon. Nakataga ako sa daliri. Huwag mong gamitin ang drama para makakuha ng awa. Bahay. Zai, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Bitawan mo ako. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Fu Yonsheng, binalaan na kita. Huwag mong istorbohin si An-An. Kung hindi, hindi ka pa kakawala ng pamilya Zhu. Tara, wala nang koneksyon ang kapatid na babae sa'yo. Wala na talaga. Kung patuloy ka ganyan, ireklamo kita ng sexual harassment. Zai, hindi ako susuko. Babalikan kita, sigurado ako. Zai, Zai. Gusto mo sila, di ba? Zai, narinig ko na sumali ka sa kompetisyon ng violin sa Jiangshan. Matagal mo nang gustong magkaroon ng violin. Para sa'yo. Zai, kapag kumita na ako sa hinaharap, bibili ako sa'yo ng violin, na para sa'yo lamang. Yunsheng, ako. Gusto ko ng isang violin. Sheng, hindi mo ba nakikita na nagtatrabaho ako? Huwag mo akong istorbohin. Ano bang silbi ng bagay na iyan kung pag-aaralan mo? Makakakain ba tayo dahil doon? May pamilya na ako ngayon. Ipinadala ko na ang aking gitara. Mas mabuti pang ilaan mo ang atensyon mo. Kay Lin Wan King, dala pa niya ang iyong anak. Z, galit ka pa ba sa akin? Ako at si Lin Wan King ay palapalagay lang. Tayo ang mga batang magkaibigan mula pa noong bata. Bastos. Nasaan ang gwardiya? Bakit lahat ay pinapasok dito? Zai, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Zai. Zai. Aking gitara. 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 Ang kampeonato na ito, tiyak na akin ito. Payo ko, mas mabuting umatras ka na, para hindi mapahiya ang pamilya Zhu. Ang aking biolin, talagang kailangan kong mag-aral ng mabuti. Hindi ko naman talaga iniisip na manalo ng una. Pero, kung ganoon ang sasabihin mo, kailangan talaga na makipagkompetensya ako sa'yo. Para rin naman sa'yo iyon. Sa wakas, ikaw na ngayon ay anak ng pamilya Zhu. Kailangan mong isaalang-alang ang pamilya Zhu. Hindi na kailangan pang mag-alala si Ken, Lin. Kuya. Swerte. Ako ang anak ng pamilya Zhu. Ano man ang gawin ko, lahat sila ay pinakamahusay. Hindi mahalaga kay Zujia kung mananalo siya o hindi. Kailangan lang niyang maging maliit na prinsesa niya. Tara.
Mga kalahok, pakiumpisahan ang inyong pagtatanghal. Hindi ko inakala na ganito kagaling si Ivy, Zhu. Hindi ko pa siya narinig noon. Ngayong taon ang kampiyon. Baka magpalit na sila. Sa tingin ko, hindi sigurado iyon. Si Lin Wanqing ay nanalo ng 3 taon ang sunod. Siya ang nangungunang musikero sa Timog Lungsod. Ang kampeonato na ito, talagang mahirap sabihin. Ang galing ng pagtugtog niya. Sa pagkakataong ito, swerte mo. Dahil ang mga hurado ay nakikita kang anak ng pamilya Zhu. Kaya pinayagan ka nilang makapasok sa finals. Pagdating sa finals, hindi kita palalagpasin. Sa laban, ipakita mo ang tunay mong kakayahan. Iyon ang nararapat para sa sarili at sa kalaban. Nag-iisang respeto. Hindi ko kailangan ng iyong tulong. Yunsheng. Z. Binabati kita sa pagpasok sa finals. Ito ang paborito mo, asul na diyosa. Para sa iyo, hindi ko gusto ang asul na rosas. Paano naman? Dati, araw-araw mo. Ako ang pinipilit mo. Paano mo naman hindi magugustuhan? Noon, dahil gusto mo. Ako ang nag-adjust para sa iyo. Kaya sinabi kong gusto ko rin iyon. Paborito ng nakababatang kapatid na babae. Maliit na daisy. Kuya. Binabati kita, nakababatang kapatid na babae. Ikaw, hindi mo alam, di ba? Ang simbolo ng maliit na daisis ay katatagan at katapatan. At purong pag-ibig. Oh, nakalimutan ko na, tulad ng sa iyo, na hindi tapat sa pag-ibig, hindi mo talaga may enjoy. Tara na, alainan, uwi na tayo. Sige na, Kuya Segundo, tara na. Lin Zai, bakit naman lahat ng tao laging nakapaligid sa'yo? Ano bang kulang ko kumpara sa'yo? Swerte. Zai, ngayong gabi, nasa labas ng Jiangxi. Sa tabi ng lawa, naghanda ako ng mga paputok. Maaari ka bang sumama sa akin? Upang punan ang naiwang pagkukulang noong nakaraan, at ipinagdiriwang mo ang iyong pagpasok sa finals. CJ, hintayin kita. Alam ko na, alam ko sa kanyang puso, tiyak na may puwang pa ako. Kuya, tapos na akong mag-ensayo sa piano. Tara na, naghihintay ang kuya. Hawakan mo ang cellphone. CJ. Napaka-espesyal ng palabas na yon. Salamat sa pag-anyaya, kuya. Zai. Nasabi ko na ba sa'yo? Huwag mo nang guluhin ang nakababatang kapatid. Zai. Nangako ka sa akin na manonood ng paputok. Bakit hindi ka dumating? Kailan ba ako nangako? Ikaw ang nag-reply sa akin eh. Tingnan mo. Wala akong natanggap na balita eh. Ako ang kumuha ng cellphone ng kapatid na babae. Para sagutin ka. Bakit? Nag-antay ka lang sa kanya ng isang gabi, tapos nagalit ka na. Nasa parke ng libangan, ang kapatid na babae. Isang buong araw, saan ka napunta, palagi mong sinasaktan ang kapatid na babae. Akala mo ba gusto niyang sumama sa'yo manood ng paputok? Pangarap lang yan. Alam mo ba? Pasensya na. Sala ko ito, patawarin mo ako. Hindi mo ba narinig, karaniwan ang mga nananakit ay mga lalaking marahas. Tama na, kuya, huwag mo na siyang isipin. Tara na. Fu Yunsheng, huwag mo na akong hanapin muli. Mayroon akong alerhiya sa emosyon. Wala na tayong pag-asa. Tara na, kuya.
Phew. Kasabay ng magandang tunog ng piano nagwakas, lahat ng kalahok sa final ngayon ay nagtanghal na. Pakiusap, Yaong An. Maari kang bumaba muna para magpahinga. Mga staff, pakibilang ang mga puntos at ranggo ng lahat. Hintayin natin ang mga kilalang pangalan sa kasaysayan. Lindsay. Paano kung makipagkalakalan tayo? Dito, may 300,000. Mamaya, kapag umakyat na yung kalahok na si Zuyuan, sa entablado, pumunta ka sa kalahok, sa gilid ng hagdang bato, mag-spray ng kaunti. Hindi. Ito'y nakakasama. Hindi ko ito magagawa. Dito ay isang patay na anggulo ng surveillance. At saka, habang nagpe-perform ang mga kalahok, magsasara ang ilaw sa buong bulwagan. Maliban sa isang spotlight lang ang mananatili. Sa oras na iyon, ikaw ang magwawagi, walang makakakita. At saka, siya ang huling lalabas sa entablado. Hindi ito makakasakit sa iba pa. Hindi ko kaya. Alam ko na ang anak mo ay may operasyon sa puso. Dapat. Kailangan niya talaga ang 300,000, di ba? Isip-isip ka. Wow! Ang galing, ate. Siguradong mananalo ka. Kaya kong tapusin ang paligsahan. Sapat na ako doon. Hindi mahalaga kung manalo o hindi. Masaya na ako kung masaya ka. Pero sa tingin ko, ikaw ang nararapat manalo ng kampyonato. CJ, ano ang resulta ng final? Nasa aking kamay na ang champion ngayong taon. Sino kaya ang mananalo? Una, kailangan nating ipahayag ang nagwagi sa 3 pwesto. Sixumini, congratulations. Ayos, sa 2 pwesto, kailangan nating batiin Lin Wanking. Susunod, ay ang lahat tayo, na pinaka-inaasahan na unang pwesto. Sino kaya ito? Huwag mag-alala, siguradong ikaw ang kampiyon. Batiin natin, binabati si Yuan sa pagkapanalo ng championship sa kompetisyon ng biolin. Kuya, nanalo ako. Ayos, ngayon inaanyayahan ang 3 kalahok na umakyat sa entablado para tumanggap ng gantimpala. Alam ko na, ang nakababatang kapatid ay ang pinakamahusay. Alam na, umakyat ka na. Panahon na para tumanggap ng parangal. Bata. Bakit mo ako sinaktan? King. Anak ko. Bakit mo sinaktan si King? Ikaw. Ako at kuya, palaging kasama si maliit na kapatid. Hindi namin kailanman hinawakan si Lin Wanking. Ang anak ng pamilyang Zhu, ay hindi basta-basta pwedeng pagsabihan ng kasinungalingan. Kayo ang maliit na cute na ito. Kayo ang kanyang mga tunay na kuya. Siyempre, ipagtatanggulin niyo siya. Bakit hindi? Tanungin ang sarili ninyong anak na babae, kung paano nga ba siya nahulog. Ikaw, naniniwala ako kay Zhu. Hindi siya makakasakit sa iba. Ikaw, si King ay buntis ngayon, ng iyong anak. Nasa loob pa siya ngayon, nakatagilid. At ikaw, ngayon ay may yakap, ibang babae. Si Zai ang aking asawa, huwag kayong mag-alala, susuriin ko ang katotohanan ng pangyayari. Kaugnay nito, nananakit sa aking nakababatang kapatid, ang pamilya Zhu, hindi ko sila palalampasin. Ang aking anak na babae at apo, kamusta? Hindi na maaalagaan ang bata, malubhang pagdurugo ang buntis. At saka, espesyal ang uri ng dugo. Kulang ang dugo sa ospital. Nagsumite na ng aplikasyon. May mga dugo nang inilipat mula sa ibang ospital. Ngunit kailangan ng oras. Ngayon ang kalagayan ng pasyente. Napakakritikal. Maghanda ang pamilya sa emosyon. Doktor, pareho ang kanyang dugo sa anak ko. Maaari siyang mag-donate ng dugo. Lumayo ka. Nagsilbi ako sa inyong pamilya ng 20 taon. Hindi pa ba sapat ang dugo? Huwag mo nang isipin ang kapatid kong babae. Hindi pa siya ganap na nakabawi sa kanyang kalusugan. Noon, ako ang may kasalanan. Pakiusap. Isaalang-alang mo ang aming pamilya din, dahil sa mga taon na inalagaan kita. Tulungan mo si King. Magbibigay ako sa kanya ng dugo. Salamat. Maliit na kapatid. Ganyan sila sa iyo. Kailangan mo pa rin silang tulungan. Hindi ko naman nais na gantihan ng kabutihan ang sama, kundi sa tingin ko'y mahalaga ang buhay.
Ako rin, nakikita silang may isang tahanan at dalawang buhay. Ako rin ay nasa kapalaran. Ayos, kuya, kasama ka, at itong dalagang ito, mabilis na sumama sa nurse para magpa-blood test. Nahihilo ka pa ba? Ang dami ng dugo na nakuha. Babalik ka, siguradong papakainin ka ni Ate Zu. Nang maayos. Walang anuman, kuya. Huwag mag-alala. Zai. Bakit ka nandito ulit? Hanggang kailan ito? Zai. Ito ako. Ito ang bagong bibilhin kong atay ng baboy para sa iyo. Ginagamit para sa pagpapalakas ng dugo. Noon, madalas akong bumibili para sa iyo. Halika. Kumuha lang ng kaunting dugo. Hindi ka naman mamamatay. Hindi mo kailangang mag-alala ng ganyan. Alam mo, hindi ba't kukunin lang ang dugo mo? Bakit mo kailangang balikan ang mga lumang bagay? Hindi naman ito ikamamatay mo. Tara. Nanay. Nawala ang anak ko. Lahat ng kasalanan kay Lindsay. Siya ang masamang babae. Talaga. Nais ko sanang tanungin si Lin. Bakit niya inakusahan si Xiao Mei kagabi? Inakusahan. Siyang may kasalanan. Lin Zai. Alam kong galit ka sa akin dahil kinuha ko si Yunsheng. Ngunit bakit mo sinaktan ang aking anak? Bakit? Ibalik mo sa akin ang bata. Pinagsabihan na kita, naisipin muna bago kumilos. Sariling anak, ano talaga ang nangyari kagabi? Alam mo sa sarili mo, anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba na masasaktan ko ang anak ko? Fu Yunsheng. Siya ang lahat. Sinira niya ang ating anak. Tama na. Kagabi, si Zai ang nagbigay ng dugo, na nagligtas sa'yo. Kung gusto niyang saktan ka, bakit pa siya magpapagod? Oh, sa wakas, may nasabi ka ring makatawid. Ayan, Lin. Kung ayaw mong magsabi ng totoo, kailangan kong maglaan ng kaunting oras upang malaman ang katotohanan. May mga bagay pa tayong kailangan gawin. Ayan, Lin. Mag-ingat ka. Fu Yunsheng. Akala mo, kaya mong makasama si Lin Zai sa nakaraan. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa mo kay Zi? Ano ang ibig kong sabihin? Iniwan na siya ng babae mo. Ngayon nandito ka, nagpapanggap na malalim ang damdamin para kanino. Sasabihin ko sa'yo, may konting hindi pagkakaintindihan lang kami ni Zi. Hindi pagkakaintindihan. Kaya't hayaan mong sabihin ko sa iyo. Tungkol sa kasal. Sa silid ng kasal. Sa silid ng pampaganda. Nasa silid ng pampaganda kami sa lahat ng bagay na ginawa namin. Nakita niya ang lahat. Ginawa ko iyon ng sinasadya. At saka sa bahay. Nang masunog ang kamay. At sa pagbabalik na salu-salo, ako'y itinulak, lahat ay ginagampanan ko. Ikaw, masamang tao. Kaya pala ikaw ang patuloy na nagtatangkang siraan si Zai. Ikaw, ano ba ang gusto mong gawin? Ano ba ang iniisip mong ikaw? Isang mabuting tao ba? Kung kaya mo lang, kontrolin ang sarili mo at hindi lumihis. Paano pa akong magkakaroon ng pagkakataon? Lahat ng ginagawa ko, ikaw ang nagpasimula nito. Ang tunay na nakasakit kay Lindsay ay ang iyong pagwawalang bahala at pagtataksil. Ang lahat ng ginagawa mo ngayon ay wala kundi ang sariling pag-iyak. Hindi. Sasabihin ko sa iyo, mahal ako ni Zi. Fu Yunsheng. Hindi ko kayo hahayaan na maging maayos. Hindi ko talaga. Patuloy na pinapainit ni Ate Zhou habang hinihintay kang bumalik. Inumin mo habang mainit. Papalitan kita na kababatang kapatid. Halika, kuya dalawa. Hindi naman ganoon. Bakit hindi naman ganoon? Kumuha ng maraming dugo, dapat ay magpagaling ng mabuti. Katatapos ng tumawag ang assistant, sinasabi na si Lin Wanking ay nagla-livestream, na inakusahan si An na nagdulot sa kanya ng pagkalaglag, na naging dahilan ng pagbagsak ng stock ng pamilya Zhu. Ano talaga ang nangyari kagabi? Alam ko. Noon, ako ang nagkamali sa kapatid. Ano man ang ginawa niya sa akin, wala akong magiging sama ng loob. Kayo ay,
Sila ang aking anak ay inosente. Siya pa nga, ay hindi pa nakakita ng mundo. Suportado namin kayo, Ate Zote. Suportado namin kayo, ate, nasaan ang katarungan? Nasaan ang katarungan? Wala nga yata. 6 daliri sa buhangin, 13. 13 isla ng senyales, tadhana ng langit. Ako'y isang ordinaryo. Ina, nakakagaling lang mawala ng anak. Hindi ko kayang labanan ang pamilya Zhu. Wala akong ibang magagawa kundi ito. Upang magdulot ng usapan, para marinig ninyo ang aking tinig. Lahat ng pagmamahal ay ilusyon, dalhin ang mga masamang tao sa batas. Ihahatid sila sa kulungan hanggang sa mabulok. Siyempre, paano naman ang mga bata? Salamat sa lahat. Talagang mapanlin lang itong Lin Wanking. Bumalik pa sa akin sa live stream. Kasalanan ko rin na hindi ko siya pinansin. Hindi ko inakala na gagamit siya ng ganito. Dapat ay naimbestigahan ko na agad ang katotohanan. Pasensya na. Ako ang nagdulot ng abala sa inyo. Hangal na bata, anong sinasabi mo? Wala kang nagawang mali. Sila ang mga masasamang tao na nagpakalat ng kasinungalingan laban sa iyo. Ngunit sa kabila ng lahat dahil sa akin, bumagsak ang stock ng Zhu Group. Babae, maari pang kumita ng pera. Ang maliit na pagkatalo na ito, kaya kong bawiin sa isang araw. Ang pinakamahalaga ngayon ay patunayan. Ang puri ng aking mahal na anak na babae. Bungang bata. Huwag mag-alala, bunso. Ipagkakatiwala ko kay kuya. Kung gustong umatake sa mahal na anak ng Zhu, dapat munang timbangin ang sarili. Gaano kalaki at gaano kabigat. Ngayon, maaari na akong umuwi. Kailangan talagang alagaan ang katawan ng mabuti. Kailangan talagang mag-ingat. CJ, salamat, Doktor. Sino kayo? Si Lin Wanking ang nag-udyok ng opinyon at binabaliktad ang katotohanan. Ginagamit nyo kaming parang baril. Kami ang naglilinis ng masama para sa bayan. Na-clear na ang pamilya Zhu. Lahat kayo ang nagsisigaw ng huli na ang lahat. Sandali lang. Hintayin mo yung contestant na si Zhao Yuan. Pagkatapos niyang pumasok sa stage, doon ka magbibigay ng paakyat at pababa na hakbang sa contestant. Sa kabilang panig, magwisik ng tubig. Hindi pwede, hindi pwede. Ito, isang mapanganib na bagay ito. Hindi ko pwedeng gawin yan. Ito ay isang blind spot ng kitis. At saka, kapag nagpapakita ang kalahok, ang ilaw sa buong bulwagan, ay patay na lahat. Isang spotlight na lang ang naiwan. Sa oras na iyon, ang alak mo, walang makakakita. At saka, huli siyang aakyat sa entablado. Hindi nito masasaktan ang iba. Hindi pwede, hindi ko kaya. Alam ko na ang puso ng anak mo ay kailangang sumailalim sa operasyon. Siguro, kailangan talaga niya ang 30,000 yun. Pag-isipan mo muna. Hindi pwede. Paano ito posible? Doon ay malinaw na isang blind spot ng surveillance. Paano magkakaroon ng video? Mga kaibigan, ang video na ito ay artificial na ginawa. Ito ay isang patibong ng pamilya Zhu laban sa akin. Ang janitress na iyong binayaran ay umamin na. Sana maglakas loob kang magdahilan. Tumakbo na kayo. Lindsay, hindi ka karapat-dapat mabuhay. Kailangan kitang patayin. Nakakatawa naman ako. Tingnan nyo kayo. Tama lang ang karma nyo. Pinabayaan nyo ang nakababatang kapatid. Tingnan ko nga. Ngayon ay nagbago na ang opinyon. Tungkol sa mga stock ng Zhu, malaki ang pagtaas. Talagang maraming salamat sa iyo. Nga. Kuya, paano mo nalaman na si Lin Wanking mismo iyon? Ang magnanakaw ay sumisigaw na nahuli siya. Noong araw ng insidente, nakita ko ang mga bakas ng tubig sa hagdan. Kaya nag-ingat ako at ipinaalam ko sa mga organizer. Nakarehistro na lahat ng impormasyon ng mga tauhan at sinisiyasat ang bagay na ito. Pero kuya, paano mo nalaman na may surveillance doon? Hindi ba't sinabi ni Lin Wanking na iyon ay patay na ang gulo ng surveillance? Nga. Ngunit hindi niya alam na sa mga upuan ng mga manonood ay may isang kamera na nakatutok sa entablado. Iyon ay mula sa mga tagapag-ayos na nais mag-record ng ilang mga eksena sa likod ng entablado. Kaya ito ay palaging naka-on. Ito ang tinatawag na may mga masamang tao na may kaparusahan. Pagkatapos, sinundan namin ang mga bakas at natagpuan ang aling naglilinis na tumulong kay Lin Wanking na matapos ang kaganapang iyon palagi siyang nababahala. Kinalaunan, medyo tinakot namin siya at nangako kaming mananagot mga gastusin ng kanyang anak sa hinaharap. Kaya't sinabi niya ang lahat. Buti na lang nandyan ang kuya. Kung hindi, talagang lulutang ako sa Yellow River. Hindi na ako malilinis. Kuya,
Talagang sobrang salamat sa'yo. Bakit ka pa nag-aalinlangan sa kuya? Kung talagang gusto mong magpasalamat sa akin, alagaan mo ang iyong katawan. Naghihintay pa akong makita ang iyong pagtatanghal. Tinitiyak kong matatapos ang misyon. Diyos ko! Ang Jiangxing Symphony Orchestra. Nagtanong kung nais ko bang sumali sa kanila. Inaanyayahan akong dumalo bukas. Ang kanilang press conference. HU, ang galing mga kuya. Ito ang lahat ng aming mga plano sa pagtatanghal sa ikalawang kalahati ng taon. Sa wakas, nais naming ipakilala sa inyo ang bagong miyembro ng aming banda, manunugtog ng biolin, Zhu Yuan. Sige na. Lindsay, naging ganito ako ngayon dahil sa iyo. Ang mga parangal na ito, dapat sana ay sa akin. Mamatay ka na. Ek. Ek. Fu Kusheng. Fu Yunsheng. Huwag kang gumalaw. Z. Pakakasalan mo ako. Bibigyan kita ng magandang buhay habang buhay. CJ. Yunsheng. Tandaan mong gumising tuwing umaga at uminom ng isang basong mainit na tubig. Hindi maganda ang tiyan mo. Pero, hindi maganda ang isip ko. Hindi ko matandaan. CJ. Bawat umaga mula ngayon, ihahanda ko ito para sa iyo. Zai, napakabait mo. Zai, saan ka pupunta? Binilhan kita, yung paborito mong daisies. Fu Yunsheng, hiwalay na tayo. Zai. Yunsheng. Yunsheng, gising ka na. Alam mo. Alam mo. Alam mo. Alam mo, alam ko na ang lahat ng nangyari noon. Si Lin Wanqing, siya ang nagbitag sa'yo. Pasensya na. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sisikapin kong ayusin ang lahat para sa'yo. Fu Yunsheng, ako na ang bahala. Hindi ko naman gustong marinig ang mga sinasabi mo. Nasabi ko na sa'yo. Ano ba ang ginagawa mo ngayon? Wala itong kinalaman sa akin. At hindi ko rin ito pakialaman. Nagpapasalamat ako na nailigtas mo ako. Ang iyong gastusin sa ospital at mga gastusin sa pag-aalaga ay sagot ng pamilyang Zhu. Bilang pasasalamat, proyekto ng Tengfei. Ibigay na lang sa inyo. Ang Fushi Group ang bahala. Hindi. Ayaw ko ng mga ito. Zai. Ang gusto ko lang ay ikaw. Samahan mo ako. Sige ba? Fu Yunsheng, mula sa sandaling nagtaksil ka sa pag-ibig, dapat mong isipin na hindi na tayo makakabalik sa dati. Ang sirang salamin, kahit na maayos, hindi na maibabalik sa nakaraan. Kung may kahit kaunting damdamin ka pa para sa akin, hayaan mo na ako. At palayain mo rin ang sarili mo. Z. Z. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Natapos na ang pagtatanghal ngayong araw. Mangyaring lumabas ng maayos. Wow! Ngayon ay kailangan nating maghanda ng malaking handaan, pagbati sa ating dakilang. Unang bihasa sa biolin, pagbati kay Ginang Yuan, sa kanyang solo na pagtatanghal, ganap na tagumpay. CJ,
Ngayong gabi ang gastos. Ako na si Lolong Zoo ang magbabayad. Salamat, Lolong Zoo. Tara na. Para sa'yo ang bulaklak. Binabati kita sa matagumpay mong pagtatanghal. Kaya, wala ka na bang iba na nais sabihin? Meron pa. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon na ligawan ka.